po sa ating lahat. Kamusta po ang ating umaga? Okay, tumayo po tayo lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Kung meron po kayong mga Bible, naka-flash po sa ating screen. Ating po mabasahin ang Book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 1 and 2. Yung word. Hindi ko. Ayun po. Okay. Basahin mo natin sabay-sabay in English. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to pluck up that which is planted. Sa Tagalog po, pakibasa po. Ang lahat ng mundo ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang kanya-kanyang panahon ng pagsila, panahon ng pagpapatay, panahon ng pagtatanim, panahon ng pagbunot ng tanim. Pagpalain po ang salita ng Panginoon, tayo po muna namin. Dakilang Diyos, paspasan mo Lord ang mensahe ng pagsasaluhan sa oras sa sandali po ito at makita po namin Lord yung aming pong sarili at ang aming buhay sa iyo. Ito po kami sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo po. Pastor, ano po kinalaman nito sa team natin? Sino po nakakaalala po sa mensahe po ni Pastor Oka? Ano po yung topic niya? Sabi ko na nga ba, nakalimutan eh. The greatest, parang the greatest, great of greatest yung Proof. Ayun yan. Pero ngayon po, Pastor, ano ang kinalaman nito sa team na ito? Parang layo, panahon na. Pero in the second part, ano po yung part na kailangan natin pag-aralan this month? It's about Great Commission, di ba? So, paano ko ma-relate dito yung Great Commission sa Book of Ecclesiastes? Sa akin po nakita, sabi ko, Lord, ano po yung gusto mong i-reveal sa akin upang sa ganun may bahagi ko sa iyong salita? Ang ating pong title is about panahon na. Naka-plus po ba? Pag sinabing panahon na, in English, this is the right time. Babasahin ko po sa Tagalog, sabi nito, ang lahat na nangyayari sa daigdig ay naganap sa panahong itinakda ng Diyos. So, ibig sabihin, mula po noon hanggang ngayon, bawat isa po sa atin ay mayroong itinakda ang Diyos. Na kung minsan hindi natin maintindihan, minsan akala natin, ito na yung para sa atin, pero hindi pala yun ang para sa iyo. Minsan hindi mo alam, akala mo, hanggang dito ka lang, sagrado, katoliko ka naman, o ano ka man. Pero bakit binuksan ng Diyos? Sapagkat mayroong panahon sa lahat ng bagay na itinakda ang Diyos. Verse 2 sabi doon, ang panahon ng pagsilang, ang panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim, ang panahon ng pagbubunot ng tanim. So, ibig sabihin, isa-isa sa sinabi ng Panginoon, yung mga bagay na dapat nating gawin at gampanan. Kapatid, ilang taong ka na sa Panginoon? Nananatili ka pa rin bang sanggol? Sabi nito, panahon ng sanggol at panahon ng pagtanda. Hindi habang panahon, sanggol ka. Amen? Hindi sa lahat ng panahon, hanggang ganyan ka na lang. Sabi, di ba, panahon ng pagtanim at panahon ng tag-ani. Ako hindi po ako magsasaka. Wala po alam kung ano po yung dapat nilang gawin para magtanim at paano ito magbunga ng maganda. Isa lang po sa tatandaan ko sa mga magsasaka, hindi ka pwedeng magtanim ng palay kapag tag-ulan. Tama po ba? Bakit? Sayang na yung tinanim mo eh. Pangit ang kalalabasan. So, pag nagtatanim ka daw, kailangan yung nasa panahon. Hindi ka pwede magtanim ng kamatis kapag alam mong tag-init. Sayang. Dito po sa Kuwait, nakita ko po kung bakit malalaki yung kamatis. Nagtatanim sila sa panahon ng taglamig. At kung bakit malalaki, malamang naglalagay sila ng fertilizer. Diba? Kahit ang mga talong dito, malalaki. May malaki, may pabilog, mayroong pahaba. Lahat ng bagay may panahon. Pero Pastor, ano ang kinalaman nito sa ating pag-aaral? Meron na po po yung introduction dito. Sabi doon, the Book of Ecclesiastes in the Greek translation of the title, by which the central figure refers to himself as Kohelet, meaning one who combines or assembly. Ang sumulat mo ng Book of Ecclesiastes ay Solomon.
Si King Solomon, di ba po? Ngayon, ito po, Bible Trivia. Ilang books po ang sinulat po ni Solomon? Sino po nakakalam? Ilan? Ay, wala. Wala ba na iturang mga pasomil sa inyo? 3. Book of Proverbs, Ecclesiastes, at alam niyo po, nung nagkaroon po ng pagtuturo sa amin about sa Old Testament survey and the New Testament survey, meron po isang teacher na talagang sabi niya, madali mo daw makasap ang isang bagay kapag merong acronyms. Madali, di ba? At pinangalanan nila yung sinulat ni King Solomon is about pesos. P for E for S O S for so, umilis, di ba? Meron na po kayo nakuha ngayon sa akin. So, makakukuha niyo yan. Maaalala niyo na ang sinulat pala ni King Solomon ay 3. Proverbs, Ecclesiastes, at Song of Solomon. And the book of Ecclesiastes, ang keyword nito is about vanity. Mga bagay na iisipin mo na ang hirap magdesisyon. Katulad po sa isang pong eksena po na kung saan si King Solomon nahirap magdesisyon ng iba. Naalala niyo po yung sinabi nung lumapit po 2 ina na ang sabi nila, ito ako po ang tunay na ina. Ang isang sinasabi, ako ang tunay na ina. Pero anong ginawa ni Solomon? Una sa lahat, siya po nag-pray sa Panginoon kasi isa sa po sa prayer request niya sa Panginoon, Lord, hindi ko kailangan ng kayamanan kasi meron ako. Hindi ko kailangan ng iba kasi meron ako. Isang bagay lang po hiniling ni King Solomon sa Panginoon, wisdom. Nung nag-pray po siya, simple lang po ang sinabi ni King Solomon sa 2 babae. Sige, kung sino man ang tunay na nanay ng batang iyan, ito ang sibat o ito ang kutsilyo, anuman, ilagay mo dyan sa bata. Ano ang ginawa ng tunay na ina? Sige, binibigay ko na. At nagdesisyon si King Solomon na sabi, ikaw ang tunay na ina. Ngayon po, Pastor, ano po ang kinalaman sa ating pong topic, panahon na? Meron po akong nilagay po rito. 2 bagay lang po. Kung si Pastor, okay, 3 ang sinabi niya, 3 puntos, ako 2 lang. Siguro pa next na magsasalita po rito, 1 puntos na lang. 2 puntos po. Una, panahon ng pagbabago. Ang bawat mundo natin ginagalawan ay may pagbabago. Kahit mismo sa Ecclesiastes, diba, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay naganap sa panahong itinakda ng Diyos. At ang lahat ng bagay ay mayroong pagbabago. Una po, sabi nito, kasuotan o pananamit. Ano ang pananamit niyo noon? Di ba iba? Meron po ba nagsusot dito ng Maria Magdalene? Wala na siguro, Pastor. Masyado ng old model na yan, Pastor. May nagsusot po ba ng magagandang bihis nito? Hindi na, Pastor. Iba na. Pero ang tanong, may kinalaman ba yan? Meron po. Kasi minsan yung panahon natin, kailangan natin mag-change, pero pagdating po sa harapan ng Diyos, dapat hindi tayo mag-change. Kasi tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Panahon ng, ito pa, gadgets. Meron ba kayong bata o meron ba kayong matanda na gumagamit ng 3210? Taas ang kamay. Meron pa ba? Wala na, di ba? May 3310 pa ba kayong ginagamit? Wala na. Ako po yung kabataan ko noon, ang gamit ko noon ay Bosch. Yung bang malaking ganyan na pwede mong, kahit saan pwede mong dalhin. Pag galit ka sa isang tao, pwede mo ipalo. Bakit? Sabi nga nila, pwede mo ipang karakrus o ano man, panlaro. Bakit? Model na yun, old model na yun, Pastor eh. Siguro kahit po mga kabataan, kahit po mga bata, ayaw nilang gumamit ng gadgets na walang camera o video o walang napapanood. Na kung minsan, nagiging epekto naman po sa atin yan. Sabi nga po ng isang doktor, si Dr. Atoy, kumbaga lagi ko siya napapanood. Sabi niya, galit na galit siya sa mga magulang na ang mga bata, imbis na turuan ng maayos, ibinibigay cellphone. Bakit? Kasi pag binigay mo yung cellphone sa bata, tatahimik na yan. Pero ano ang epekto ng bata o ng cellphone sa bata? Bukod sa radiation, ano? Nawawala na rin yung panahon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi, ito na ang cellphone. Manood ka maghapon. Ano nang nangyayari nito sa mga kabataan? Kahit po mga kabataan dito, karamihan po ng mga kabataan,
nagsasalamin na bata pa lang. Ako itong salamin ko, hindi mo tutunay ito. Radiation lang ito, anti-radiation lang. Salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon, sa edad ko pong 47, hindi pa ako nagsasalamin. Tayo ilang taon na tayo? Siguro mga 20 plus pa lang dito nagsasalamin na. 30 plus. Salamat po sa ating pong birthday boy, ay talagang hindi pa nagsasalamin hanggang ngayon. Diba? So, ibig sabihin, maganda po ang tinuro ng mga magulang niya sa kanya. Mga kabataan, gumising tayo. Mga nanay, mga tatay, turuan natin ang ating mga anak ng tamang asal at tamang pag-uugali. Galit na galit po yung doktor na yun sa mga parents. Ginawa niya seminar pero pinagalitan niya. Pero lesson din, di ba? Sabi nga, lesson learned. Minsan, matututo tayo kahit sa mensahe, minsan akala natin para sa iyan. Hindi lang para sa iyo. Para sa ating lahat. Para gumising na tayo. Number 3, ito pong pinakamabigat sa lahat, salitang Bible. Sino po sa atin nagdadala ng Bible pag umati ng church? Pastor, parang iba na yata yung panahon ngayon. Ang Bible ay nakalagay na, naka-install na sa cellphone. Anytime, any day, pwede mong dalhin. Pwede mong gamitin. Yes. Pero tinuro ng Panginoon, di ba? Biblia nga lang, di ba? Kailangan ba ang Biblia ilagay mo na sa shelf mo? Sabi nga ng ating Pastor Rodel, ang Biblia hindi dapat ilalagay lang sa isang lalagyan at nakikita mo marumi na, ibig sabihin hindi mo binabasa. At least nadadala mo, di ba? Pinakikita mo sa ibang tao na meron kang Biblia dahil ikaw ay isang Kristiyano. Pero Pastor, iba ng panahon ngayon eh. Ito pong panahon na to, kakaiba, pero dapat nating maintindihan. Ang Biblia ay napaka-importante. Hindi dapat naka-plus lang dyan. Dapat dala-dala natin at binabasa natin. Kayo na po makakasagot niya. Number 2, panahon ng paghahanda. May mga bagay na po ba kayong pinaghahandaan sa buhay nyo? Sabi po rito, paghahanda sa kinabukasan. Pinaghahandaan niyo ba ang inyong pamilya o yung mga magkakaroon ng pamilya? Pinaghahandaan niyo ba yung lupa, bahay, sasakyan o mapapangasawa? Ito pong isang bagay po na napakahirap ay yung pagpili ng mapapangasawa. Tuwa po ko lagi kapag meron pong isang lalaki at isang babae, siya ang boyfriend niya at siya ang kanyang napangasawa. Alam ko naman kilala niya kung sino sinasabi ko eh. Diba? Si Brother Mike at si Sister Tess. Mas na mas, diba? Pag pumunta si Brother Mike dito, Mike Tess. Nakakatawa mo isipin, pero ang galing no? Ang galing ng bonding nila. Pinag-friend ni Brother Mike ang kanyang girlfriend at salamat sa Panginoon, yun po napangasawa niya. At ang aking balita hanggang ngayon hindi pa nag-aasawa si Sister Tess. Mahal na mahal niya pa rin si Brother Mike. Mahal na mahal pa natin yung ating mga asawa, amen? Parang huwag pinag-kainom, Pastor ah. Mga kapatid, mahalin natin ang ating mga asawa. Minsan hindi natin maintindihan ang ating mga asawa. Kami po mga pastor, meron po kami tinatawag na acronyms din eh. Mahilig ako sa acronyms eh. Noong nasa Pilipinas po ako, kami po mga pastor, kami po ay miyembro ng RAM. Sa mga lalaki, baka alam niyo po yung sabihin ng RAM? Hindi nila alam. Alam po sa inyo. RAM, ibig sabihin yun, right away mom. Di ba? Pag sinabi natin asawang babae, di ba? Ano sagot ng lalaki? Yes, dear. Meron pang isa. Tagalog naman, pastor, wow. Oh, sarap pakinggan, di ba? Parang gutom na gutom. Wow na wow. United husband, afraid of wife. Tayo po mga husband, afraid pa tayo sa ating mga asawang babae. Amen? Hindi, pastor. Binigre-react. Mga kapatid, tayo po mga asawa, mahalin natin ang ating mga asawa. Akala lang nila, tayo naman po yung mga bilang mga asawa lalaki, sumusunod tayo sa ating mga asawa. Pero hindi sa lahat ng panahon. Amen? May sumabay din sa akin. Pamilya. Kamusta na ang relasyon mo mga anak sa iyong pamilya? Ayos mo ba ang relasyon mo? Ang mensahe ito ay para sa iyo kapatid. Kung relasyon mo sa mga nanonood at nakikinig, kung relasyon mo sa iyong mga magulang ay meron kayong problema, ito na yung panahon na dapat kayong mag-unite.
Pastor, paano ang gagawin ko? Una, ipag-pray mo. Pangalawa, kausapin mo. Pangatlo, bisitahin mo. Kapag hindi mo ginawa ang mga bagay na yan, kapatid, hanggang ngayon, hanggang sa mamatay magulang mo, andun pa rin yung sama ng loob mo. Ano ba ang ating pinaghahandaan? Lupa at bahay. Nagpunta tayo sa lugar ng Kuwait para magtrabaho, yes. At para makaipon at makapagpundar. Siguro karamihan dito, nakapagpunta na kayo ng lupa at bahay. Salamat sa Panginoon. Pero para sa yung lupa at bahay na inandaan nyo? Salamat po sa Panginoon, salamat din sa aking asawa. Hindi ko sa pinupromote yung asawa ko. Nag-usap kami niyan at talagang nag-ipon kami. Honestly speaking, alam niyo yung mga nangyayari sa akin. Hanggang ngayon, hindi ako pinalad na magkaroon ng trabaho ng libre visa at libre ticket. 14 years na ako dito. Bili ng ticket, bumibili ng ticket, bumibili ng visa. Pero salamat sa Panginoon, din yung tulong ng asawa ko. Ginagawa yan din niya. Nakaipon kami ng lupa't bahay kahit maliit. At alam niyo po kung saan po namin binigay? Sa aking magulang. Pinatira ko yung nanay ko at tatay ko. Salamat sa Panginoon, kahit may nanay ko na wala na, tatay ko buhay pa. Siya po yung nagpapasalamat. Bakit? Kasi sabi niya, kahit man lang isa sa anak niya. Think of it, tayo mga anak. Meron ba tayo na ibigay ng magandang bagay o buhay sa ating mga magulang? Ito po yung pagising sa atin. Isipin din natin ang ating mga magulang. Huwag muna natin isipin yung future natin. Hindi kailangan kong mag-asawa. Huwag muna sa asawa. Habang buhay pa yung ating mga magulang, ibigay natin. Ito po, bahay. May bahay na ba tayo natayo? Maliit man yan, malaki, maganda man yan o hindi kagandaan, ikinatutuwa ng ating mga magulang yan. Pangatlo po, sabi po doon, sasakyan. Lahat po tayo naghahanap na magkaroon ng sasakyan. Kahit bisikleta, sasakyan din naman yan, pastor eh. Kahit motor, sasakyan din naman yan, pastor eh. Kahit kotse, sasakyan din naman yan, pastor eh. Kailangan din natin maging komportable at magkaroon din naman tayo ng ating mga sasakyan. Kung wala man yan, darating din yung panahon na yan. Basta't importante, lupa at bahay para sa ating mga pamilya. Ito po, ang walang mapapangasawa. May pinagandaan na ba kayo at napupusuan sa inyo? O mananatiling singleness pa rin ako? Minsan kailangan ibaba natin yung standard natin sa ating mapapangasawa o life partner. Diba? Huwag laging hangarin natin, Pastor, maliit na nga ako, kukuha pa ba ako ng maliit? Pastor, maitim na nga ako, kukuha pa ba ako ng maitim? Tama din naman, no? Pag maitim ang lalaki, maitim din ang babae, anong kalalabasan? Mahirap din naman, Pastor, kung maitim na yung lalaki, mabuti ang babae, anong lalabas? Anak araw. Ang hirap ibalanse, Pastor. Pero lagi natin tandaan, sabi sa Biblia, di ba? Itinakda ang lahat ng panahon. Minsan, akala mo, lahat ng bagay binigay mo na para sa mapapangasawa mo para maging magandang kalalabasan. Minsan, ano nangyayari? Abnormal yung nangyayari, di ba? Hindi nagiging maganda ang paglabas. Minsan naman, akala mo, yun na, pero hindi yun. Kami mga lalaki, nag-aahangad din kami na kung magkakaroon kami ng anak lalaki. Sino po sa mga asawa natin ito, anak nila lalaki? O, diba? Magagaling sila, buti pa kayo. Ako, salamat sa Panginoon, biniyaan ako ng isang anak na babae. Bagamat hangad ko pa na magkaroon ng lalaki, siguro hindi na rin kaya dahil may edad na rin po tayo. Salamat sa Panginoon dahil tunay nga po ang lahat ng bagay ay may panahon at may tinatakda. Paghuli po at pangwakas, paghahanda sa hinaharap. Sa patutunguhan, meron na ba tayong pinaghahandaan? Lahat ba tayo ay totally saved? Amen? Amen. Lahat ba tayo, kung mamatay tayo, huwag naman po sana ngayon, baka mamaya sisihin niyo ako, sigurado na ba tayo sa langit? Amen? Naalala po niyo, nasa Pilipinas po ako, nag-preach po ako niyan about pagdating sa patutunguhan. Nagsabi ako, kapatid, kasi binisita din namin yun, kapatid, baka yan ay panahon para sa Panginoon. Hindi, Pastor, hindi pa. Alam niyo po, kinabukasan ng matay yung tao yun, nagaling sa akin. Nung may bumisita sa kanya,
Alam niyo po, meron kasi bumisita dito, sinabi niyang nanay ko mamamatay ka. Binago lang yung statement. Lahat tayo ay mayroong nakatakda. At ang patutunguhan na natin kung pangit, kapatid, ito nung kung gusto mo na maganda, ito yung panahon na dapat natin tanggapin natin, Panginoon. Hindi lang patutunguhan, pangarap o ambisyon. Ano ang pangarap mo, kapatid? O ano ang ambisyon mo bilang mga nag-aaral? Meron ka na bang hinahanda sa buhay mo na dapat mong gampanin o gawin? Mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay mayroong itinakda. Ang kailangan lang po natin dapat gawin, paghandaan natin yung panahon na yun. Ang buhay na meron tayo, ang lakas na meron tayo, ay pansamantala lamang. Walang makakapagsabi, Pastor, na ganito lang ako mamamatay. Pasensya na kayo, may mga example po kasi ako. Meron po isa pong pinsan ko, asawa ng pinsan ko. Ang galing niya mag-declare. Sabi niya, Pastor, kaya kitang hulaan o kaya kong hulaan kung kailan mamamatay ang tao. Sa loob lamang ng 7 araw. Nag-isip ako, paano nangyari yun? Tama nga naman. Kung hindi ka mamamatay ng Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Wala ka naman talaga pipilian na talagang yung araw na 7 lang. Pero alam niyo po yung tao nagsabi sa akin nung kinabukasan ng mata. Hindi ko na lang kinuwento dun eh. Kasi baka pag tinalamay makwento ko doon, mapagalitan pa ako. Asawa pa naman ang pinsan ko. Pero kumbaga, ang lahat ng bagay sa mundong ating ginagalawan, mayroong kapanahunan. Kapanahunan ng pag-angat sa buhay, kapanahunan ng pagbaksak sa buhay, kapanahunan na kung saan ay kay maliligtas. At yung panahon na kailangan po natin alaman kung saan tayo tutungo. Meron po akong awit dito na tingin ko kailangan po natin maintindihan at makita niyo yung ating sarili. Ang title po ng awit na yun ay Kailan pa? Kailan pa ba natin ibibigay yung ating buhay at lakas? Pastor, bata pa ako eh. Pastor, matanda na ako, hindi ko na kaya eh. Ang tanong, kailan pa? Di ba ang ating pong theme is about Great Commission? Isipin mo ngayon sa oras at sandali ito, ilan na yung kaluluwang nadala mo sa Panginoon? Ito bang nadala mo sa Panginoon ay inaalagaan mo? Ito bang inaalagaan mo ay patuloy mong nakikipag-connect sa Kanya? Marahil yung naalagaan mo nasa ibang lugar, nasa Pilipinas. Binibigyan mo siya ng panahon para po i-text, tawagan, kamustahin. Kailangan niyong kapatid. Sa pagkasabi ng Panginoon, sa the Bible says, di ba? Isang kaluluwa na madala mo sa Panginoon, ang isang kalangitan ay nagkakatuwaan. At kung meron po sa sandali ito, na alam mo sa buhay mo, hindi mo pa nakilala ang Panginoon, this is the right time. Ito na yung panahon na dapat natin tanggapin ang ating Panginoon. Kung alam niyo po itong kanta, pwede niyo po ako samahan. Kung hindi niyo po alam yung kanta, ipikit niyo po inyong mata at makita niyo po yung ating sarili. Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatangyan? Kung wala nang pagkakataon, tuloy na ang lahat. Pakinggan mo sa una. Kasi na po, technical problem. Hindi mo po kasi.
namin na hinaharap. Sa buhay na kung saan, Panginoon, na hindi namin maintindihan. Sabi mo, Panginoon, sa iyong topic, panahon na. Huwag na namin pong ipapabukas. Huwag pong maging lagi namin sa aming isip ay saka na lang, bata pa ako. May edad na ako, hindi ko na kaya. Pero sabi mo, Panginoon, sa awiting yun, na ang panahon ay huwag nating sayangin. Kundi bagos ang panahon ay dapat nating paghandaan at dapat nating gawin habang tayo nabubuhay. Dakilang Diyos sa oras sa sandaling ito, kung meron man po, Lord, na meron pong anak mo na may mga pinagdadaanan, pagsubok, problema, at isa pong bagay, Lord, kung hindi pa po talaga lubos na nakakilala sa iyo, kilala mo siya, Panginoon. Hindi mo siya magtaas ng kamay, pero ito yung pagkakataon para man lang. Kung nadidinig mo, kapatid, ang mensaheng ito, at sa tingin mo ito'y para sa iyo, sumunod ka sa ganitong panalangin. Panginoong Jesus, nakikita mo ang aking buhay, alam mo ang aking puso, alam mo meron akong pagkukulang, Panginoon, sa iyo na dapat ko pong gawin. Kaya Lord, I pray, Panginoon, na kayo po ang siyang humawak at kumausap, Panginoon, sa bawat mga anak mo at sa mga hindi pa po nakakilala, Panginoon. Salamat po sa oras po ito. Nagkakatiwala po namin si Lord ang sandaling oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.